Iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinhaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin naman nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi po ng isang idiomatic expression, actions speak louder than words. Totoo po ba? Tama po ba? Totoo naman na actions speak louder than words. Pero kulang po iyon. Dahil po ang kabuuan nun, let your words teach and your actions speak. So ang kabuuan ng statement na yon, actions speak louder than words. Let your words teach and your actions speak. Ngunit kanino po ba natin ito ina-attribute? Ito po ina-attribute natin kay San Antonio de Padua. Siya daw po ang may sabi ng mga katagang ito. Ngunit ano po ba ang naisabihin sa atin ng mga katagang ito mula sa santo? Ang salita at ang iyong kilos ay dapat magkatugma. Hindi rin sapat, for example po, na nagsasabi ka ng mahal mo, ngunit hindi naman naaayos sa kinikilos mo. Baka mamaya yung asawa mo, sasabihin mo, mahal na mahal kita, sabay sapok sa muka. Nagka-black eye yung asawa mo. Hindi kaya mahal na mahal kita, sabay palo sa iyong anak. Sabihin mo, kaya kita sinasaktan kasi mahal kita. Parang mali naman po iyon. Hindi ka na nun nagmamahal. Masokista ka na nun. Sadista ka na nun. Bakit? Kasi dapat ang iyong kinikilos ay naaayon sa iyong sinasabi. Hindi rin naman sapat na pinapakita mo ang iyong ginagawang pagmamahal, ngunit naiilang kang magsabi ng I love you. Yung pong mga anak, nasasabihan niyo po ba ang inyong mga magulang ng I love you? O sa mga mag-asawahan na lang, nagsasabihan pa ba kayo ng mga salitang I love you o mahal kita? O kahit maski man lang pag Valentine's Day, nasasabihan niyo pa ba ang inyong mga asawa? Pag uwi niyo po, mga mister, yakapin niyo po ang inyong mga misis at sabihan niyo ng I love you. Tiyak, hahampasin kayo ng inyong asawang babae at sasabihin, ano naman ang kailangan mo? Sabihin, naglalambing lang, galit ka na naman. Pero sana po, tingnan natin, one should complement the other. Kung ano ang iyong sinasabi, dapat yun din ang iyong kinikilos. Ngunit tandaan po natin, may mga kilos tayo na dapat bantayan sa ating sarili. Pangunahin na diyan ang ating mga kamay. Kasi kung minsan, kahit hindi ka nagsasalita, simpleng gesture lang ng kamay, nakababastos na. What do I pointing about? I am pointing about our middle finger.
Kitang-kita yan sa mga bata dyan sa labas. Elementary students, napakahilig gumamit ng middle finger. Pag tinanong mo ano ibig sabihin, hindi naman alam. Kanino natutunan? Sa kung kani-kanino nila nakikita. Baka kasi mamaya, we normalize cursing people. Kasi ginagawa nating pang-araw-araw. Pero tingnan po natin ang isang sitwasyon na masasabi natin na may impact pala ang ating ginagawa sa mga nakababata. Halimbawa po nito ay meron daw 2 altar server noong matagal na panahon na at sila'y naglilingkod sa magkaibang lungsod at magkaibang simbahan. So, napagtanto na parehas yung kanilang experience nung sila'y bata. At ano po iyon? Pareho silang server sa magkaibang bayan at sa magkaibang simbahan. Ngunit parehas nilang gustong maging pari. So yun po yung common denominator ng 2 sakristan. Ngunit isang araw, yung unang sakristan sa isang simbahan na late ng dating. May late ba sa mga sakristan dyan? Na late daw po ng dating yung isang sakristan. At ang gusto niya, makatulong pa rin kahit papaano sa kanyang pari sa paglilingkod. Ngunit ano po ang nangyari? Habang pine-prepare ng pari ang mesa, tumutulong ang batang sakristan, natabig nito ang kalis na may lamang alak at tumapon sa buong mesa. Ano po ang ginawa ng pari? Pagkatapos ng misa, tinawag ng pari ang bata at sinigawan. Ang sabi sa kanya, umalis ka na rito. Hindi ka na muling magsisilbi bilang altar server. Pinalayas ang bata. Yung ikalawang sakristan po, ganun din ang nangyari. Nahuli sa misa. Ngunit, siya po ay tumulong pa rin sa pari niya. Same version. Natabig niya din ang kalis ng pari at tumapon ang alak sa mesa. Pagkatapos ng misa, tinawag ng pari ang sakristan at sinabi sa kanya, ayos lang yan. Huwag mo na lang uulitin sa susunod. Magiging mabuti kang pari para sa Diyos balang araw. 30 years after having this experience of them, ang isa, yung pangalawang server na naikwento ko po sa inyo, ay naging isa sa pinakamamahal ng Amerikano na arsobispo, si Archbishop Fulton Sheen. Ngayon naman po, yung unang server na aking binanggit sa inyo, siya po ay si Joseph Tito. Siya ay naging isang atheist at naging diktador ng dating bansang Yugoslavia. Kung papansinin po natin, parang usual lang naman na napapagalitan ng isang bata. Pero tandaan po natin, ang bawat sinasabi natin sa kanila, nakakaapekto sa pagtanda nila. Dahil kung minsan, may mga salita tayong wala namang gustong makinig. At kailan yon? Pag ang isang tao'y galit. Kung yan man po'y anak nyo o asawa ninyo at lagi nyong pinagagalitan, tiyak nakabuo na yan ng sariling earplugs. Hindi nyo man nakikita, pero naglalagay na yan sa tenga niya na sinashut off niya ang kanyang atensyon sa araw-araw na siya'y inyong pinagagalitan. Kaya nga po nagkaroon tayo ng ekspresyon na matabil ang dila. Dire-diretso parang Armalite. Umaga pa lang galit na. Sa ginawa ng Diyos na araw-araw, lagi siyang galit. Kaya nga po, tandaan natin ito sa mga taong laging galit. Ang dila, wala man niyang buto, ngunit kayang makasira ng puso. Ang dila, wala man niyang buto, kayang makasira ng puso. Ang taong galit, kuminsan o madalas, nagkakaroon ng sakit. Bakit? Either siya yung magkasakit o yung taong kanyang laging pinagagalitan. Ang masamang kalooban at pabago-bagong emosyon ay hindi dahilan para tayo'y sumumpa ng tao. Makakarinig ka sa mga drama, sinasabihin, sinusumpa ko. Handaan niyo po, drama man yon o katotohanan, masama ang sumusumpa
ng tao. Kasalanan sa Diyos ang sumumpa ng isang tao. Kahit tayo magsisi sa bandang huli, hindi natin basta-basta mababawi at sasabihin natin sa taong ating nasaktan, hindi ko sinasadya ang aking sinabi. Tandaan po natin, sinadya natin ang sinabi natin. Kaya lang, sa sandaling iyon, hindi natin nakontrol ang ating sarili at hinayaan itong lumabas sa ating mga bibig. Kaya nga po, pag emosyon ang pinairal, talo ka sa isang sitwasyon. May mga pagkakataon din naman, nakagagamit tayo ng mga masasamang salita. Kaya nga po, nabanggit ko kanina, ang mga bata, it's very disheartening at an early age. Pagpalagay na natin grade 3, napakalulutong mag-PI. Tama, mali? Hello? Tama, mali? Diyan lang, lumabas ka dyan mamaya. Tsak na tsak, may makakasalubong ka. Hindi man PI ang sabihin niya, mura pa rin ang kanyang sinabi. Ang tanong, pag tinanong mo siya, saan mo natutunan yan? Sa kaklase ko po. Pag tinanong mo yung kaklase, saan mo natutunan yan? Sa bahay po. Bakit? Kasi yung mga magulang, ang bibig, ginagawang gargle ang pagmumura. Umaga, tanghali, dagdagan natin, umaga, merienda, tanghali, merienda, hapunan, midnight snack, yun ang laman ng bibig. Puro pagmumura. Tandaan po ninyo, ang bata, receptive lang yan sa lahat ng naririnig sa matanda. Kaya kung laging pagmumura ang laman sa inyong bahay at naririnig sa inyong bibig ng inyong mga anak, tiyak na tiyak, akala niya tama ang kanyang naririnig. Madalas, ang naririnig ng bata sa matanda, akala nila laging tama. Kaya, mag-iingat sa pagsasalita sa harapan ng bata. Or better, wag na kayong magmura. Kasi sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Bakit ba kayo nagmumura? Bakit ba tayo nagmumura? Ano ba ang nilalaman ng ating puso? Puro ba kabastusan? Puro ba kahalayan? Tandaan po natin, ano ang ating bukang bibig? Siyang laman ng ating dibdib. Ang mga salita ng isang tao'y dumadaloy sa bibig. Pero saan ito nanggagaling? Sa puso at kalooban ng isang tao. Sapagkat sabi ni Jesus, ang mabuting tao nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Let us ask ourselves, what fills my heart? Ano ba ang nilalaman ng aking puso? Kung nakaraang linggo po ang assignment ko sa inyo, tingnan nyo sa salamin, sino bang inyong pinakikita? Ang mukha ni Kristo, ang mukha ni Adan. Ngayon, tanungin po natin ang ating mga sarili, ano ba ang nilalaman ng aking puso? Ang puso ko ba'y naglalaman ng mga mabubuting katangian o masasamang hangarin sa buhay? Yung mga marites dyan, Marisol, Marichu, at lahat ng mga pinag-uusapan ang tungkol sa kanilang kapwa. Pagnilayan po natin ang ating mga ibinabalita sa iba. Kasi baka mamaya, hindi na tama at hindi na kagiliw-giliw sa Diyos ang ating mga ginagawa. Tandaan din po natin, sa darating ng Miyerkules ay simula na ng Kwaresma. Huling linggo na po na inawit natin ang Gloria. Simula next Sunday, wala na ulit Gloria tayong maririnig. Kaya po, ang paanyaya sa atin, ngayong panahon na papasok na ang Kwaresma, sabi nga ni Sirach sa isa sa kanyang mga pagbasa, gawin mo na ang dapat mong gawin ngayon at wag mo na itong ipagpabukas pa.
Ito po'y patungkol sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Mahilig tayo sa salitang, may bukas pa. Paano kung hindi ka nasikatan ng bukas? Kaya habang may pagkakataon ka, at kailan iyon? Ngayon. Magsisi sa kasalanan at talikdan ang gawang masama. I-align natin ang puso natin sa puso ni Kristo. Pusong mahabagin, pusong mapag-alab, pusong maunawain. Amen.